morning mga ka-faith! Gising na, bangon na, tayo'y magkaisa, sama-sama sa panalangin at pagsamba sa umagang kay gandang si Jesus ay kasama. Ako pa rin po ang inyong makakasama every Tuesday, Deaconess Sharon, your devotional leader for today. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala, sa pagkabaha-bahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Amen! Purihin po ang Panginoon, purihin ang Diyos sa awit na ating napakinggan. Tunay nga na ang dalangin namin, kami ay iyong pag-isahin sa pag-ibig at pananampalataya.
na walang ibang itinataas kung hindi ikaw lamang at ang pangalan mong banal aming Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid, mga ka-faith. It's October and anniversary month na natin, Nax family. We are celebrating ang ating 125th year of God's faithfulness and God goodness sa ating simbahan. Praise the Lord! Kaya naman, for this month of October po, our devotional topic ay magmumula sa ating team. Ano nga ba ang ating team for this year? United, rooted in Christ, standing firm in faith, and moving forward in mission. Amen! Kaya ngayong first week of the month, ang pag-uusapan po natin is about unity. At ang title po ng ating devotion sa umagang ito, Live with Harmony with One Another. Nais ko pong basahin sa inyo ang pagbabasihan ng ating maikling pagbubulay-bulay sa umagang ito. Matatagpuan po yan sa Romans chapter 15 verses 1 to 7 sa wikang Tagalog. Ang sabi po ay ganito: Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa may hina at huwag pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa kanyang ikalalakas. Sapagkat maging si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, subalit nagpaubaya. Tulad ng nasusulat, ako ang binagsakan ng mga apag-alipusta na sa iyo ay ipinatama. Anumang nasa kasulatan noon, una ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus, upang sa gayon, nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, tanggapin ninyo ang isa't isa upang mapapurihan ang Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Mga kapatid, bilang Kristiyano, bahagi ng isang katawan ng Panginoon, inaasahan sa atin na tayo ay kakitaan ng pagkakaisa. Pagkakaisa sa hangarin, pagkakaisa sa layuning ang Diyos ang itinataas at napapapurihan. Sa Romans 15 po, mababasa natin na pinaalalahanan ni Apostol Pablo ang mga matatag sa pananampalataya ay may tungkulin na dapat gawin para sa mga kapatid na mahina o nangihina sa kanilang pananampalataya. Dapat na tulungan ng malalakas ang may hina. Ang mga strong believers ay may responsibility to bear or to support the weaker believers. Paul stresses this as an obligation for us to work to maintain unity and help those who are weak to grow strong. Hindi lang tayo dapat na may pakialam sa pansariling paglagong espiritual natin. Hindi lang sariling kapakanan ang dapat na lagi nating iniisip. Bilang magkakapatid kay Kristo, dapat na meron din tayong care, meron tayong pakialam sa paglago ng pananampalataya ng ating kapatid. Lalo na nga sa mga panahong sila ay mahina. Alam nating hindi tayo pare-pareho ng karanasan at mga hamon na pinagdaraanan sa buhay. Hindi rin pare-pareha ang ating faith maturity. Meron nga diyang matagal na sa pananampalataya, pero hindi pa rin matured enough sa pagharap ng sitwasyon sa buhay, kaya madaling manghina emotionally and spiritually. Kaya nga mas malaki ang responsibilidad ng mga taong may mas matatag na pananampalataya, ang tulungan ng kapatid makaahon sa kanyang kahinaan. Kapag nakita o nalaman natin ang isang kapatid ay aandap-andap ang liwanag ng kanyang faith dahil sa mga struggle na pinagdaraanan niya o di kaya dahil siya ay natisod o nasaktan, hindi natin dapat na agad silang i-judge na ang hina naman ng pananampalataya mo. Bagkus, dapat nating silang unawain sa kanilang kahinaan. Dapat ay lagi tayong handang iabot ang sarili nating liwanag to keep the fire of their faith burning. Yan po ang tungkulin natin sa ating kapatid. Sa ating teksto, binigyan diin ni Apostol Pablo ang important role ng salita ng Diyos, ng Scripture, sa paglagong spiritual at sa pag-achieve ng unity.
It is important to remember that we are all still growing in faith and in our understanding of God's grace. Meron talagang mga kapatid na strong in faith, meron din namang weak in faith. Kaya nga, we are to bear with the weaker brothers and sisters to strengthen them. Kung titingnan natin, merong sacrifices na bahagi na ginagampanan yung mga strong believers. Subalit alam natin, gaya ng aral ng Biblia, ang bawat pagtitiis, ang bawat pagpapalakas ng loob sa pamamagitan ng Biblia ay laging merong pag-asa. Ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 4, "The written word of God is powerful source of instruction, encouragement, and hope." Sabi niya doon, "For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scripture, we might have hope." Ang tinutukoy ni Apostol Pablo na former days ay yung mga kwento sa lumang tipan kung paanong ang kanilang kahirapan at mga pagtitiis, ang Diyos ang laging nasa kanila ay kumukupkop at nagbibigay ng tagumpay. Ang isa pong sa gusto kong kwento na napakayamang kwento ay ang kwento ni Moises kung paanong ang kanyang mga kababayang Israelita ay maraming pagkakataon na nagkasala at nanghina sa kanilang mga pananampalataya. Sabi ng mga Israelita, ang kanilang reklamo kay Moises, "Inilabas mo nga kami sa Egypt pero ginutom mo naman kami ngayon dito sa wilderness." Napakahina ng kanilang pananampalataya kahit maraming beses na nilang na-witness na gumawa ng himala ang Panginoon para sa kanila. Subalit, sa kabila ng pagiging mahina sa pananampalataya, hindi sila sinukuan ng Diyos, hindi sila sinukuan ni Moises na siyang matatag ng pananampalataya sa kanila. He continued to encourage them to have faith in God, and the rest is history. Alam na natin ang mga sumunod na kwento ng mga Israelita. Maraming sacrifices na dapat gawin ng isang mas matatag sa pananampalataya. Mas malaki daw ang ating responsibility, lalo higit ang Panginoong Jesucristo. Kung maalala natin ang kanyang kwento kasama ang mga alagad na naka-witness ng kanyang mga ginawang miracles, subalit sa kabila ng ito, sa tuwina, natatagpuan niya silang mahina. Ang sabi niya sa kanila, "Ang liit naman ng pananampalataya nyo." But the Lord never leave them sa kabila ng kanilang mga kahinaan. But God empowered them by sending His Holy Spirit to be with them. Ang mga kwento at aral ng Biblia ay nagtuturo sa atin to bear with each other. Let us welcome each other. Tanggapin natin ang isa't isa sa kabila ng kahinaan ng isang kapatid. Tayo ang maging kalakasan niya. Sa gitna ng kanyang kahinaan, ikaw kapatid ang maging kalakasan niya. Sa ganuting diwa ng pagtanggap at pagtulong sa isa't isa, na po-promote natin yung unity na hinahangad ng Panginoon para sa kanyang mga anak. Kaya naman sa verse 5, ng ating teksto, ang panalangin ni Paul. Paul then offers a prayer that the church will receive God's grace and will live in harmony with one another. God's desire for believers is to be in unity and in harmony, aligned and united as one body under one head, and that is Jesus Christ. At sa tuwing merong pagkakaisa, ang Diyos ang napapurihan, ang Diyos ang naluluwalhati. Mga kapatid, as Christ welcome us in our weakness, as Christ welcome us in love, and He welcome us kahit hindi naman natin deserve, sa ganuting diwa, welcoming and loving heart, let us seek to build up our brothers and our sisters in faith. When we come together as one unified body, in agreement, loving, and serving one another, we will bring glory to God. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo ay manalangin, kapatid. Hallelujah, Lord Jesus. Kay buti mo, Panginoon. Tunay na kay dakila mo sa aming mga buhay. Ikaw, Panginoon, na nagturo sa amin, naisin namin ang pagkakaisa, Panginoon. Lord, salamat po. Sa kabila ng aming maraming kahinaan, karumihan, sa kabila ng hindi kami deserve sa maraming pagkakataon, You always welcome us with Your love, Panginoon.
at kung paano, Panginoon, ang hangarin mo na kami na iyong mga anak ay magkaisa sa pananampalataya, sa paglilingkod, Panginoon. Tulungan mo din kami, Panginoon, ay maging instrumento ng unity na ito sa aming kapwa. Tulungan mo kami na iabot ang aming kamay sa aming mga kapatid na higit na nangangailangan na ito. Tulungan mo na kami na malalakas sa pananampalataya ay maging instrumento upang lumakas din sa pananampalataya ang aming mga kapatiran. Tulungan mo na ang aming mga buhay ay magbigay ng liwanag sa iba, Panginoon, na nanghihina ang liwanag ng pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa mga paalalang ito ni Pablo sa kapatiran sa Iglesia ng Roma, Panginoon. Tunay na ang hangarin namin, makita mo ang aming simbahan, ang aming iglesia, ang bawat kapatiran, Panginoon, na hindi lang kami may care sa paglago ng pansarili naming espiritual na buhay, bagos, Panginoon, meron kaming malasakit sa aming kapwa, Panginoon, lalo higit sa aming kapatiran. Matunghayan mo kami, Panginoon, na sa isang diwa ng paglilingkod, ikaw lamang ang mapupurihan, ikaw lamang ang mapaglingkuran, Panginoon, ikaw lamang. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng glory and honor sa lahat ng aming ginagawa, maging sa aming mga paglilingkod. Maraming salamat, O Diyos, sa paalala ng iyong mga salitang ito. Salamat po sa umagang ito, sa inyong pong pagsama sa amin, sa paalala ng iyong mga salita. Ang dalangin ko po, Panginoon, ang patuloy na pagpapala niyo sa mga kapatid din na kasama kong nananalangin sa oras na ito. Sino man po sila, saan man po sila naroon, Panginoon, dinggin mo po ang panalangin ng kanilang puso. Panalangin para sa sakit na may karamdaman, panalangin sa probisyon sa mga pangangailangan, panalangin, Panginoon, ng guidance and protection, Panginoon. Nalalaman mo po kung ano ang makabubuti sa amin at nagtitiwala kami, Panginoon, hindi pa man binibigkas ng aming mga labi, nalalaman mo na ang panalangin ng aming mga puso. At ito po ay iyong diringgin, ito po ay iyong tutugunin sang-ayon sa iyong mabuting kalooban para sa amin. Salamat, Panginoon, itinataas po namin sa iyo ang maghapon, itinatalaga po namin sa iyo ang araw na ito. Nawa po sa lahat ng aming gagawin, maging ng aming sasabihin at iisipin, lagi po namin mabigyan ng ngiti ang iyong mga labi. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you so much po everyone for joining and worshiping with us today. Siyempre po, nais kong batiin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at nagdiriwang ng kanilang anniversary today. Kung birthday nyo po today or anniversary nyo, God bless you po, God bless you and keep you, mga kapatid. And yes po, it's our anniversary month, kaya naman po, iniimbitahan namin kayo na samahan kami sa pagdiriwang. Meron po tayong 1 week dawn prayer, nagsimula na po ito ng linggo. October 1 to October 8, everyday po iyan ng 5 a.m. At this coming Thursday na po, itong darating na Huwebes na October 5, gaganapin po ang ating revival night. Ang ating pong panauhing tagapagsalita ay si Pastor Joey Umali po. At makakasama rin po natin ang ilang mga guest singer from Papuri artist. Maganda po ito, kaya naman po iniimbitahan namin kayo face-to-face dito sa NACS or via online sa ating Facebook or YouTube account. Kung kayo po ay makakapunta, ang ating pong gawain ay magsisimula sa alas 6:30 ng gabi, 6:30 p.m. po. Mga kapatid, and again, kung kayo po muli na blessed ng mensahe ng Lord sa umagang ito, paki-comment po ang inyong mga komento. And please like and share this video para marami pang mga kapatid, pamilya, kaibigan natin ang makarinig ng salita ng Diyos. At kung nais nyo rin pong magkaloob para sa gawain at ministry ng ating church, nariyan po sa screen ang ating bank account and GCash account at pwede rin po kayong mag-send ng star sa aming mga video. Thank you so much everyone. See you again next Tuesday and every day. Don't forget, every gising is a blessing. Bye! God bless everyone!